Tanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Alright, isang mapagpalang umaga po sa Gabos ng mga taga Sorsogon, sa syudad kan Sorsogon, siringman sa bilog na probinsya kan Sorsogon, sa Gabos ng malaylay na barangay, sa Gabos ng mga munisipyo, sa mga mayor, sa mga mayor, vice mayor, siringman sa Gabos ng mga konsehal sa iba-ibang munisipyo kan probinsya kan Sorsogon. Good morning tabi sa Indo Gabos. Welcome po sa Kaagapay sa Umaga, pitsa 18 kan bulan kan Hulyo sa presenteng taon 2024. Sa ganyan tabi, kay Banang Kumam, siyempre, ang sakuyang partner, si Miss Kaki Mansera. Good morning, partner. Yes, thank you so much, partner. Isang mapagpalang umaga, syudad nin Sorsogon. And siyempre sa talong distrito kang Sorsogon, East District, West District, and Bacon District. Ayan, mauran-uran partner, kasubanggi, grabe ang uran. Sagkod kaninang maaga partner. Kaya sabi mo nga ni partner, pag text mo sa kuya, gabuton, ginabot ko na partner. Hayahay si Mrs. partner. Pagkagabot ko, sabi ni Mrs. Hay, salamat. Correction lang tabi ha, piggabot ko po ang electric fan ta maliputon na. Kaya sabi ni Mrs. salamat. Kay grabe na ang lipot. Ang mga aki na mumurupot sa tamong. Ayan. So, ngunyan tabi na pitsa 18 kang bulang kan Hulyo sa presenteng taon 2024, bisita ta po ang First Lady kan Republika kan Pilipinas, may iba kundi si Mrs. Lam o si Lisa Araneta Marcos. Sa ngunyan po sa mga oras na hindi, ayon sa satuyang impormasyon na nakuha, nasa airport na tabi ang nasabing First Lady. Yes, welcome sa satuyang First Lady of the Philippines. Welcome to the beautiful province of Sorsogon, partner. And syempre, partner, thanks God, today is Tuesday, adlaw nin Huwebes, July 18. And syempre, partner, sa Gabos na mga nagbe-birthday, happy birthday. Bako lang birthday ang pigsiselebrate. Kung ano man po yung pinagsiselebrate nindo, sana po maugma. As in, nasa maray po kamo na maray ang mga lawas. And sa mga katatapos lang na piyesta, ano po, as in magpipiesta. Happy fiesta po. At sa mga traditional na nagsiselebrate ning traditional fiestas sa manlanlaing tabi na munisipyo digdi po sa probinsya kan Sorsogon, especially dyan sa Bulusan, dyan po sa Santa Magdalena. Good morning po sa mayors and all the officials of that municipality. Good morning po sa inyo. Happy fiesta po in advance. And of course sa mga syempre yung mga traditional na mga peryahan, traditional na mga pingpungan o ika nga sa madaling salita, traditional na mga pula-puti, mga operator. Kaya Diyos maray na agad po sa Indo Gabos. Yes, and syempre congratulations partner. Paano? Sa katatapos lang ay hindi pa pala tapos hanggang ano pa ang
activities dyan sa Santa Magdalena. Sabi nga ni Kapitan Joey Inalpe, isang katanagan, kapitana o kagawad pa sana, kagawad Joey Inalpe, sabi ko nga sa pagbati ko sa mga taga-peryador, taga-pula-puti o pingpong, ang hapot piraman. Sana all. Sana all. Ano ang pag-unalay? Oy, iyan po tabi, gusto ko lang tabi ipaabot sa madlang people na kapag minahiling ka mo ng mga arog kaya sa mga mapyesta, sigurado tabi yan, pigtawaan yung permit, ha? Dahil yan, makakapag-operate partner kung mayo po yung permit, halit sa taas down to barangay. O, ayan. Sisay dapat ang pigagyan ngayon, may PNP, yes, may CDI, tawag CDI, CIDG, ha? Sagkot kay Kapitan, dahil yan matugot si Kapitan kung marang mga permit yan. Dasindaman ang mapiperwisyo. So legal na legal. Kung tutusin partner, kapag mayroon ka yan, legal yan. Naku yan, matatawag na illegal. Illegal. Oo, illegal naman palang tupada. Aram ko yan partner, ha? Susturahan tatabi ka mo. Ako tabi, nagdakula. Although arog lang ako kay ni. Pero nagdakula man tabi ako, ha? Wow. Sa panahon tabi, assuming pa siya na ko siya. Saro man tabi sa nag-operate sa mga pingpungan. Ang mga tiyuong ko, ang mga paryentes ko, saro man tabi na nag-operate kan mga arog kayan. Kaya aram ko kung sisay tabi, ang mga piga-aragihan kayan. Tanganing sinda maka-operate sa sarong munisipyo, sa sarong barangay, o sa manlain-lain tabi ng mga lugar. Yes, and aram taman kung sarasisa yan ng mga operator kung paano ang paghinguha, kaya sindayaon, nagpupuka-puka, para sa pamilya ninda. Kaya nakakamuro mundo, kamuro mundo partner, ang siring na naaramanta, may mga kaibahan kita, so sad, I'm sorry, na aram taman, nakaparehas ta, nakapobrehon, kawaraon, kaya ako partner, sa totoo lang partner, mayo man akong bilib, sa mga pag-iribat na sige ang post regarding sa mga arog kayan, naaramtaman ang dahilan kaya nagpaparapos kay mga arog kayan. Sana katotohanan din, although meron, pero sabi ko, saro na naman ang nahiling na makagigirabo, sabi ko na makapost sana. Pero sabi nga natin, totoo po ang mga nangyayari digdi sa siyudad ng Sorsogon na may mga illegal talagang transaction or may mga illegal na aktibidad. Matatawag na mga illegal yan. Kung daing permit, ika nga, Pero pag pigtungutan, kailan naging tama ang mali at kailan naging mali ang tama? Yun naman, napakalaking katanungan partner. Mas kahit ako sa ganitong edad, ang daming agam-agam, ang dami pa rin katanungan na nakalagay, sarong ordinansa, sarong resolusyon, ang dami-daming nabawal, ganito, pero bakit pinapayagan pa rin? Yun ang aking napakalaking tanong. Kung babalikan mo tabi ang history sa Pilipinas, sa panahon tabi sa mga Espanyol, sa mga mahilig sa history, sisay tabi ang nagdara. Example na lang tabi ang mga bulang. Oh yes, ang tupada. Bulang. Sisay tabi ang nagdara sa digdi sa Pilipinas. Lain inintroduce yan. Iba yung bulang kaysa tupada. Parehas lang yung partner, natabaga. Manok supig lalabanan dyan. Walang pato. Dahil man pato yan daing gansa o whatsoever. Ang ostrich, daiman. Ang kabayo, karera yan. Pero yan pigtatawag natin ng bulang partner. Tutupada sa manlain-lain na pigdara lang didiyan sa mga Espanyol. Kung dili po tabi ako kung nasasala po ako sa mga mahilig po ng mga magbasa sa history sa Pilipinas, paki-correction tabi ako nindo. Nayan tabi pigdara digdi sa mga Kastila sa panahon kan mga Kastila ayon sa libro legal na nagiging tradisyon sa mga piyestahan. So nakarelate ako sa sinabi mo na tradisyon. Yes, partner. So pag tradisyon, yung illegal, pwedeng legal. Kaya nga minsan partner, dyan sa example ko sa iyo dyan sa Bacon, igwa dyan sin bulangan. Yes, opo. Dapat legal na yan natabaga. Tagtindog dyan kay bulangan. Anong nangyari hanggang pero pinasaro yan, ngunyan may mga nagtuturupada sa mga magatol, ang kamot na dili mo masaway na magtupada, nagtuturupada. Hindi, kasi parang yun na rin lang ang libangan nila. Kaya nga So dyan sa Bacon, mahilig sa manok. Bilib nga rin tabi ako kay Kagawad Olbes na pinagdalaban talaga niya na mabukas ang girara yan na bulangan dyan sa Bakon. Karapat dapat. Kasi nakikita niya kaysa
maging illegal, mapagparaparadala ko po nato ng mga kababayan ta, dahil tutupada kung sa ensayo. Dahil dili po natin yan makontrol. Sabi nga natin, once na, pwedeng nga sabihin hobby or ano na yan, talagang mapagal, ipahinto yan kasi parang nasa sistema na yan sa imo. Pares nga natin, pag passion natin to, kahit anong control natin, gustong hinahanap-hanap natin. Ako partner, sa totoo lang dili ako naka-experience maglaog sin bulangan. Dili ako naka-experience maglaog sa tupadahan. Natabaga, maraman ako pakasabot kay yan partner. Sa totoo lang. Kanya-kanya kitang hilig. Pero sa nahihiling ko. Aram ko ang iba man ang hilig mo. First niya Kap Joey Inalpe, ang hilig niya isa motocross. O iba naman siya. Wala siyang hilig sa pagsabong. Ikaw iba naman ang hilig mo. Hindi naman sa pagtutupada. Kanya-kanya tayong hilig. Ako ang hilig ko iba naman. Ang hilig ko partner mo. Mag-receive ang hali sa tupad. Na bakit? Kasali ka ba sa tupad? Yun nga masama yun. Hindi ako napapasama sa tupad. Sana manalo ako sa loto ang tanong, bakit tumataya ka ba? Parang pangkaroon na rin yun, partner. Okay, balik ko na partner din sa siguro layan regarding sa mga illegal na sugal. Fighting. Sa manlayan tabi. Ini nga dili ko masabutan. Nano kay pigpaparapardarakop yan. Nano kay pigpaparaporos yan na igwa nga yung pasugalan sa arog sa din ng munisipyo. Igwa nga yung simpasugalan sa arog kayo ng mga barangay. Pero natapig tutugutan ni Kapitan. Ang puti yan ang bottom line dyan May barangay captain sa madadangog mo. Ay, may basbas yan ni Kapatan. Parang sasabihin, kailan ba naging pare si Kap? At babasbas na. Example mo na lang, munisipyo o alimbawa, halimbawa lang sa rin sa syudad. Pag may nahiling kita dyan ng mga perya, nagtrindog. Pag may nahiling kita dyan ng mga pula-puti na nagtindog, ibig sabihin kayang partner, may nagtao kay permit. May basbas. So, nakaagi na kapistahan dyan sa munisipyo Kanluban, pero ang perya dyan. Kung matatanda na duwa. Kilala ko ang operator pero nanon sabi, dili na ngayon na pagtaranyugon kay may permit na ngayon. So, how come na pagpardara ko po na nairog kayan na yan tabi naghaharanap buhay man sana. Yun nga pigsasabi natong part na na mag-araga na yaon siya nagpupuyat para lang sa diyot na pagdurodilihin siya. Tapos kakanaon pa. Sorry sa words Ako tabi dili man tabi ako naghuhunapin sa mga arog kayan. Para pula-puti, para patupada o whatsoever. Kasi, okay lang sana part. Kasi aram tabi niyo yan. Ang sarap man sa pinagkakulugan simbuto kayan. Imbis na ikaraon na lang sa pamilya. Ay, pigdadara pa dyan. So, ako tabi, duman ka na sana kita sa abot nga. Kay initabi na nangyayari dito sa siyudad sa Sorsogon, di po sa probinsya kan Sorsogon, although may mga ordinansa, may resolusyones na pinagbabawal ang mga illegal gambling, pero may naihiling pakita sa mga lain ng munisipyo na padagos bang ginala ini. So, ibig sabihin talaga tabi kayo igwa talaga yun sinagtaunan permit. And gusto rin natin pagpupugay sa bago nating OIC kay Sir Oida. Congratulations po na ilang weeks pa lang ata na nakakaupo, pero andyan kikita natin puspusan ang kanyang pagtatrabaho. Saludo po kami sa iyo, sir. Pagpupugay at pagpupuri po sa iyo. Si Sir Dudoy Kaubang dyan sa Barangay Balogo nanonood sa atin. Thank you so much Sir Dudoy for watching. Good morning, sir. Sabi niya, Ma'am Kaki, pasalubong hali sa Cebu. Opo, ang iba po nagpanos na. Thank you, Sir Dodoy. Sir Dodoy, yaong good sa balay nindaharan iyo kamalang magandara agihin na tabi. Inunahan ka lang siguro ni Kapitan. Hindi wala pa bising-busy si Kap Melvin Hainto. Ito isa rin ito sa ato mga iniidolo nato sa pagdating sa serbisyo. At man tabi kay ba nang kupirme? Ako nga dahil nakatikim kan pasalubong daan. Sabi nga ni Anharonis, ikaw na mismo magsabi, Anharonis sa kuron, awan madali makakuha. Umala ako. Wala, bisa kayo ni kasamang body. Alam ko naman na pagdating sa trabaho, ang dedikasyon mo, partner, hindi matatawaran. Ako nag-iiba tabi sa mga ipig para irestoryahan ng mga para kutong daan, pero nahiling ko pero sabi ko nga, nakakalungkot. To say is to believe, nahiling ko man totoo. Darog ko yan supig na karam ninda regarding duman sa tao na ito. Yes, oo. Sabi ko nga ni partner,
Don't judge the book Oo. because it's just a book. Oo. Ayan. Ano? Good morning sa Gabos, lalong-lalo na sa Bacon District kung sa'yo na partner katatapos lang ang piyesta dyan sa Bangkal. Sa Bangkal, Bacon. Bangkal, Sa Bacon. distrito. Hi na dawan sa kuyang Ibos hali kay Abi Dichoso. Kasi Yan. dinaraman naman sa harani man lang sa iyaman. And sabi ko nga ni partner, congratulations sunod-sunod na pagkakahuli ng mga nagtuturupada dyan sa Bacon District. Congratulations And, po. partner, good morning po pala dyan sa Ako Bicol Party List. Yes. Mga Si Ma'am Japs, good morning. Japs, And kay Firefly. Yes, Yes, watching si partner. Thank you so much po sa inyo. Ingat-ingat po lagi. Opo, balik tayo Siguro na. kaibanan siguro si Congressman Saldico sa pagpasiring dito sa Yes, Sorsogon. welcome po sa Sorsogon City. Ano po, kay First Good morning Lady. po sa mga Good morning po sa ating mga bisita dito. po sa Bicol TV Sorsogon. Welcome po. Sige sana, kawaon sana ka mo dyan. Magbayad sana ka mo. And sabi nga natin, maya-maya kakadaog palad natin ang First Lady ng Pilipinas. Opo. And sana marami siyang blessings na ibibigay dito. And syempre, good morning sa ating mahal na gobernador sa napakahigos. Ewan ko kung natutulog pa itong ating gobernador. Ang ama ng probinsya ng Sorsogon, si Governor Buboy Amor. Shout out daw sa mga poging dito sa Bicol TV na kumakain. Mga ng TESDA ito, masasipag. Ayan, kailangan talaga nila ngayon ang NC2, lalo na pag ikaw ay apply ng trabaho. Isa sa mga requirements ang NC2. Lalo na pag-going abroad. Saro yan sa mapapakinabangan hindi yan. Okay. Pero sana mapakinabangan ni Nusto ang mga seminars o trainings na pigigibong dyan sa TESDA. Saro yan sa dakulao na tabang sa tuyang mga kababayan. Ang pagtukar sa TESDA sa manlaylay na profesyon sa pagtitraining sa Sainda. Mga mamaya tutukaron tayo. Ay, ikaw talaga Kaya lang, i-issue ka na naman kagawad Kaya lang minsan sa TESDA, sa TESDA? Hindi pa tayo tapos sa topic ng illegal lalo na yung cockfighting. mga poultry system, mga ruken. Tapos na sa training, tapos na pag-aada sa pag-training, sa pag-seminar, 1 taon bago naabot. 1 year bago mo makuha yung mga tools. A year bago mag-abot sa mga akalain mo nakatay na ang 45 days na manok. May pa sa mga gamit. tayo. Although pinaliwanag man tabi ni Congresswoman Det Escudero sa napakasipag nato na representante sa Primero Distrito ng Sorsogon kay Congresswoman Det Escudero, and congratulations sa katatapos man sana na deeds sa Jampon na ginanap sa Provincial Gymnasium digdi po sa Kapitolyo ng Sorsogon. Yes, and sabi nga natin papatuloy natin partner na nagsigway tayo kasi mga gwapong to nakaka-distract kayo. Anyways, partner pagpatuloy natin itong napaka-controversial, and sabi nga natin saludo sa bago nating hepe na kung saan sunod-sunod po ang nahuling illegal cockfighting dyan sa distrito ng Bacon Oo, kala ko hanggat nasa pwesto ay hindi magto-tolerate ng mga illegal gambling. Maganda yung sabi. Hanggat kami ang nasa poder, walang illegal gambling na mangyayari dito sa probinsya, sa distrito o sa mga syudad kan Sorsogon. Sana all. Pero bakit may nauhuli? Yan ang tanong dyan. Kasi may patupada. Sabi mo nga kanina, legal yun. Legal ang patupada. Bakit nga ba may patupada? Ang tanong ko, bakit may patupada? Tanungin natin si Kapitan. Kapitan. Partner, sinagot mo na yan. Isang tradisyon ang sagot ni Kapitan. Kaya nga hindi lang yung partner ang gusto kong tanungin kay Kapitan. Sino ang nagbigay po sa inyo ng permiso para magpatupada sa inyong sila barangay? humihingi, sila ng permit. Pupunta sila doon para humingi ng permit. Kanino? Yan ang Kanino tanong. sila pupunta? Sino lalapitan nila? Alam mo dito sa city, magpapatupada. Kanino sila lalapit? Yan ang pinaka-question ko diyan Kanino sila lalapit? Partner, sabi nga paano naging mali ang tupada mismo mismo na barangay official ang nahihiling ka sa tupadahan. Siya pa mismo, partner, ang yung sunahiling ko partner ang video. Dili ko aram ang tawag sa doon na pagbuhi mo sin manok. Paparol. Ano tawag ko yun? Ano bang tawag doon sa ikaw na may hawak ng manok na ibubutsan mo diyan sa ano yun? Alam ko yung tuklong, pero yung ako may hawak na manok tapos
Wala di sin may mga bisyo na tupada ako na ano. Dili tabi wara man sa Bicol TV tabi wara masin para tupada dili wara magpapata. Halos gabos na stop namon dili pigaputan namon. Wara magasimbag kung anong tawag kaya. Ito na lang si Sir Dodoy kasi alam ko ito pero ligat to si Sir Dodoy Isa ito sa mga para ano makonsuelo din na ano natin na topic tagon diyan. Sa pagbisita kang First Lady Marcos, illegal gambling ang pigurulayan ta. Marayini na sa lubong. Ayan. Nakakatuwa to. Although, sige tabi maagi man kita sa ndiyot na paghahanap buhay tabi makalipas lamang po ang pera na pagiramdom. Mabalik po kita giraray sa Bicol TV sa programang Kaagapay sa Umaga. Wag po kayo ilipat. Wag po tayong alis. Ano? Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan, Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323. programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga.
Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama. Alright, nagbabalik po kita ginare sa programang Kaagapay sa Umaga. Live na live po kita mahiling dito po sa Bicol TV Sorsogon sa Satuyang page sa Facebook, at mahiling man kita ginare. Live na live man po sa YouTube channel. Hanapon lang tabi nito ang Bicol TV Sorsogon. Kung dahil pa ka muna yung uragan, sing kahanap ka yan, hanapon tabi nito ang pangaran ni Kaking Manasera, ang pangaran po ni Jojo Lascano sa side ng mga sardini account. Diyan, mahiling po niyo na live po ang Kaagapay sa Umaga. Yeah. At ang programang inihatid tabi sa indo ni Honorable Vice Mayor Kasiguran Dennis Alfonso Escudero. Yes, and syempre ang programang ito hatid sa atin sa karahayang buot ni City Councilor Danny Delaja ng Bacon District, and syempre ni City Councilor Mati Perdigon kang West District. Siring man hatod man sabi sa indo ni ASEC DSWD Crony Escudero III. And syempre ang programang ito hatid sa atin ay ABC Liga President Nestor Baldon, and si Kap Melvin Hainto kang Barangay Balogo, Kap Lalain Aninipot kang Barangay Burabod, Kap Ellen Atibo kang Barangay Piot, and syempre kay Kap Sami Rialuyo kang Barangay Cabidan East District. Hatod man giraray sa indo San Lakinan Resort dyan po sa May Gabaw, Bacon, Sorsogon City. And syempre ang Derma Pure Aesthetic matatagpuan sa Sulukan East District, ang Jade Real Estate and Marketing. Alright. So, grabe tabi, balik po kita sa programang Kaagapay sa Umaga. Hindi po grabe si Jojo Lascano. Siyempre, ang kaibalang umang terme, sa kuya partner si Miss Kaki Mansera. And siyempre, good morning dyan sa Barangay Bitano. Ang always lagi nakatune in sa atin, si Miss Vilma Baitar, si Miss Helen Lazin dyan sa Barangay Piot. And good morning dyan sa Barangay Balogo, lalo na kay Mr. Dodoy Kaubang. And good morning, shout out dyan sa Metro Health, sa ating idolo, si Mr. Samuel. Yes, patuloy pa rin po kami. Alright, duman naman kita sa Balitang Huban. Balitang Hubanon. Bangnon. Hali tabi kay Sir Hill Militante. Magayunon ini tabi na salubong sa pagkaaga, na balita na naispatanta sa account tabi ni Sir Hill Militante. Di tabi, Bayan ng Huban nakatanggap ng 13.33 million. Wow. Na pondo galing sa DBM. Sa masigasig na pagsusumikap ni Mayor Gloria L. Alindugan at sa pakikipag-ugnayan sa mga kongresista, senador at iba't ibang ahensya na ipagkaloob na ng Department of Budget and Management ang hinihiling na additional na pondo para sa bayan ng Huban na nagkakalaga ng 13,333,000. Ang pondong ito ay para sa mga priority projects sa ilalim ng Local Government Support, Fund Support, and Assistance Fund para sa participatory budgeting. Ayon kay Mayor Gloria Alintugan, ang nasabing pondo ay lalaan sa pagpapabuti ng level 3 water system. Tiniyak niya na ang proyekto ay matapos ng maayos upang mabigyan ng malinis at sapat na tubig ang mga hubangnon. Maaasahan ng mga hubangnon na patuloy ang lokal na pamahalaan ng Huban sa pamumuno ni Mayor Gloria Alindugan sa pag-aatid ng progreso at pag-unlad para sa bayan. At ang balitang yan natin po sa inyo ni Sir Hill Militante. Ayan, at dumako naman tayo sa police report. 7 katao arestado dahil sa illegal na pagtutupada. Yan. Sorsogon City, aabot sa 7 katao ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na lugar sa lungsod ng Sorsogon dahil sa illegal na pagtutupada. Nitong Hulyo 14 sa kasalukuyang taon, nagsagawa ng anti-illegal gambling operation ang mga otoridad sa Sitio Barbara, Barangay San Isidro, Bacon District, Sitio Baybay, Barangay Rizal, West District, at Rawis, Bacon District. Masagsagang sa Bacon. Nagresulta sa pagkakahuli ng 7 kalalakihan na pawang nasa legal na edad. Kaugnay nito, ipinaalam sa kanila ang rason ng kanilang pagkakahuli at kanilang karapatan sa dialektong kanilang naiintindihan at naunawaan. Samantala, ang mga nasabing arestadong lalaki ay kasalukuyang nasa kustudiya ng himpilan ng pulisya ng Sorsogon City para sa akulang disposisyon. Sa kabilang dako, nagpasalamat naman ang kapulisan ng Sorsogon City Police Station sa pakikiisa upang ang kriminalidad ay maaksyonan. Patuloy na hinikayat ng Sorsogon City Police Station ang publiko na huwag mag-atubiling dumulog o humingi ng tulong sa kanilang himpilan.
Ayan, partner. Maliwanag. And congratulations po sa ating bagong hepe ng Sorsogon Police. At mula pa rin partner sa bayan ng Huban, sa munisipyo ng Huban, ikadalawang season ng volleyball tournament ng Botox na pinamunuan po ni dating ABC President Botox Rohel Folleros. Idinaos na muli ang ikalawang season ng kanilang tournament sa volleyball nitong nakaraang araw lamang, partner. Dinalawan nito at sinamahan po ng manline po ng mga barangay sa bayan ng Huban. Ang sabi nga po ni Botox, ang sinasabing magiging susunod na mayor ng Huban sa maugmasa na kita. At ang balitang yan natin po sa inyo ng Jade Real Estate Marketing. Yes, and gusto ko lang i-congratulate ito pagdating man sa mga kaibahan po namon digdi sa Bicol TV, ang tangkad at napakahigos na kagawad dyan sa Huban, kung saan ang mga senior citizen pag magbe-birthday sa buwan, meron na namang nakatanggap ngayong buwan ng July ang isang lola ng birthday cake galing kay kagawad Joey Inalpe dyan sa Katanagan, Huban. Ang matangkad na kagawad mula sa Katanagan. Walang iba kundi si Papa Joey Inalpe. Para tayong nasa Batibot. At syempre, meron din dyan dito sa Sorsogon City. Ang gagaling dyan sa Cabidan is District. Yes. Walang iba, si Kapsami Realuyo. Hindi pa binibigay ni Kapitana Marfe Realuyo sa akin yung mga picture na sa taong June o sa buwan ng June. Nag-July na naman, and I'm pretty sure na yung mga nagbe-birthday sa buwan ng July ay nakatanggap naman po ng birthday cake galing sa kanilang ama kang Barangay Cabidan. At punta naman tayo, partner, sa munisipyo ng Castilla. Yes, good morning sa ating idolo, si progresibong Mayor Bong Mendoza. Sa balitang Castilla naman, partner, kahapon, partner, na nadaluhan natin ang pagbibigay ng ayuda ng nag-iisang Mayor Bong Mendoza dyan po sa bayan ng Castilla sa mga nag-attend o nag-attender, nag-seminar ng tutorial driving, TDC. Siyempre, sponsor po yan kan butihing Mayor Bong Mendoza, natawanin libre. Siya pa free nagbayad. Wow. Almost 188 ng mga katao ang nag-seminar dyan kasuhapon. Libre. 100? Ilan? 188. 188 siya pa ang nagbayad, 250. Magkano ba ang bayad sa TDC? 1,000 something? Alam ko may binayaran si Mayor Bong kahapon. Wow. 250 pesos each. Sa kada saro na estudyante na yan. Mahal ang TDC, and good morning kay Chief Arlet Logroño na kasuhapon hindi ko naabutan sa opisina dahil nasa labas siya dahil busy dahil may mga bisita pong dumating regarding to sa pagdating ng ating First Lady dito sa Sorsogon. Ma'am, ingat po kasi kahapon partner sobrang buhos ng ulan. Mamaya natin ang daming aksidente sa kasagsagan ng ulan. Sa dami-dami ng komento dito regarding sa pupunta po dito ni First Lady Liz Araneta Marcos. Isa ho sa nakakuha ng aking pansin dito sana magdala ng tig-20 ang kilo na bigas. Bakit? Oo nga, nabasa ko rin yan kahapon kasi nasa post na welcome, pero ang daming nag-comment na sana dala-dala niya yung 20 kilos na bigas, na tayo. Pero partner, hindi ko rin maintindihan. Maganda ang purpose, alam ko na andito para naman sa Alam mo partner, kaya minsan nakakasabi ang ganyan ating mga kabayan. Kasi ganito, may programa ang national sa pamumuno ni Ferdinand Bongbong Marcos, ni Presidente, ang regarding sa kadiwa. The problem is kulang ang pag-aanunsyo nito. Hindi mo malaman kung ang pagbibigay impormasyon na ang Sorsogon ay magkakaroon ng mga ganitong programa kagaya po ng kadiwa, kasi parang makikita mo na lang nandiyan na nakapwesto na, hindi alam ng mga kababayan natin na meron pala. O ang nakakaalam lang kung sino ang nandyan. Nasa opisina kung sino ay ang nakakabili lang talaga pag nakikita ko kung sino lang ang mga nandun sa opisina nila. Sila din. Karamihan meron namang kakayahan. Yes, sila lang din. Kaya minsan napapaisip ako, bakit hindi ito isinasahing papawid o
ibinabalangibog ika nga sa mga kababayan natin na Bumaba sila sa Oo. hanay, lalo na sa mahanay na sa lalaylayan. hindi na ko maintindihan. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di ba? Yan, partner. Ayun, napapakanta ating partner. Oh, May kasi boses nga, din, partner. parehas ngayon, kahapon may nakita na naman tayo, kadiwa yata yun, pero walang nakakalam na mayroong kadiwa. Oh. Ngayon naman, napakadaming tent sa provincial capital, pero hindi alam ng karamihan ng mga kababayan natin na may bisita. Ang nag-iisang First Lady ng Republika ng Pilipinas. Oh, kaya marami nagtatanong, ano ba pero sa Kapitolyo? Alam mo, may mga purpose siguro, partner, bakit hindi ipinapalam. Ang seguridad naman. Ando na tayo pati sa security purposes. Which I mean is, sana napaalam mo to sa ating mga kababayan. Malay mo, pumunta dyan ang ating mga kababayan, maski may barikada, at least makadalong palad naman nila ang First Lady ng ginang ng Republika ng Pilipinas. Oh. Tapos na ang eleksyon wala naman siguro ano dyan Oh. Di ba? Yes, partner. And partner, dumako tayo. Sabi ko nga nina, na kasuhapon, kasagsagan kang uran. And thanks God, may nakikita na tayong liwanag, partner. Kahapon, kasagsagan po ng ulan. Sunod-sunod po ang aksidente. Isang dyan, lalo na dyan sa West District, na self-accident na sa isarong Fortuner ba yun? Kulay puti ka, partner, tsaka mga motor, Ingat-ingat po tayo kasi Sa Kapoy. madulas. Kapoy. Opo, good morning sa mahigos na kapitan dyan sa Barangay Kapoy, si Kap Monlikop. Opo. Sana po, mag-ingat po tayo. At ang Sorsogon CPS po, nagbigay po ng mga tips to remember when driving in the rain. Wow. Pater, Yes. naknak. Naknak. Who's there? Monlikop. Oh. Monlikop po. Monlikop. Good morning sa mga taga-Kapoy. Sa mga taga-Kapoy, si Marika, good morning. Opo. And syempre, sa tuyang idolo din. Nasasabi nga ni Caproel Botox, partner, sa maugmasa na kita. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, happy ka. Ito po, meron pong tips, remember when driving in the rain, galing po ito sa ating mga mahihigos na kapulisan. Focus your eyes on the road and Not slow on the down. legs. Not on the legs. Syempre, on the road. Sa mga motorista po natin dyan, sa mga humahawak ng manibela, ito po, isang tip, focus your eyes on the road. Sabi ng aking partner, not on the legs. Opo. And slow down. And turn your headlights to increase you can visibility. Yan, isa rin yan sa mga na-experience ko, nung kakasalubong ko, porket kayo ay naka 4 wheels, kami naka 2 wheels lang. Nako, pakibaba naman po ng konting yung mga, headlight, kasi masisilaw naman po yung mga sasalubong. Isa sa mga kausasan aksidente po yan. Po? And do not put your headlights or on high beam and turn your hazard lights. This cause glare and confusion to driver oncoming vehicles. Yes, Ayan. And pay close attention to larger vehicles, road hazard, and pedestrian. So, may mga kaibigan din tayo na mga driver ng bus. Kahapon din, nagkasalpukan ang dalawang bus, pero hindi dito sa lugar natin, somewhere Somewhere down the road. Somewhere down the road. Bisaya, ang bus ng Piltrangco. Silang mismo ang nagsalpukan, iniwasan ang dumarating na isa pang sasakyan. Ayan. Kaya ingat-ingat po tayo, lalo na po yung mga kaibigan nating nagmamadali. Please lang, lalo na pag alam po natin na ang kalsada ay madulas. Kahit wala po tayong kasalubong. Ayan, tinatawag na accident. Kaya ingat-ingat po tayo. Nung Lunes, partner, dyan sa panlalawigan, partner, sa session, medyo may magandang may magandang napag-usapan. Ito ang regarding, partner, sa kung paano pag-iisahin ang Surreco 1 and Surreco 2. Di magiging Surreco 3. Yan nga. Kaya nga minsan, hati yung yung publiko Hati ang mga sa katanungan, actually si board member Ed Ayu Atutubo. Good morning, Sir Ed. Si Tito Ed, ang nagpanukala yata nito na magkaroon ng adjournment, tawag dito? Merge between Surreco 1 and Surreco 2. So sabi ko nga sa post ko, partner, ano ang kapaliwanagan tabi natatakaypuan na pag-upo doon ang Surreco 1 and Surreco 2. Dakulon na nag-comment naman partner, may mga negatibo, may mga positibo. Actually, kami ni Bukal Ed through PM sa Messenger, nagkaulay kami.
nagtauman siya sing kapaliwanagan, natatakaypuhan. Although sabi ko nga ni kay Bukal actually sabi ko kay Bukal, sabi ko, makada pupunta kami sa opisina niyo. Alam mo naman yung taong yun busy lagi. Yun na nga kaya lang partner, sa totoo lang, kahapon, inaabot kami ng ulan ni partner Buddy. Siya sana ang sadya namin kasi gusto ko rin mula sa akin, sa mga katanungan ng ating mga kababayan, na mabigyan ng sagot ang mga nalilito nating mga kababayan kung bakit. Yes. So again, may binasa sa akin, may pinorward sa akin si Bukal Eda Tutubo. Siguro by next day or some other day, mapag-uusapan na to. Dito sa programa pero natin. Pero ako rin nagsaludo din kay Bukal Eda Tutubo saro sa mga nakapansin kang mga problema naton digdi sa Sorsogon. Number 1 ang Soreco napadagos sa pagpatay sindi kang kuryente. Sabi ko nga partner kay Bukal kasi isa sa mga nakakasira naman talaga ng ating mga gadget, mga appliances, ang pagpa-fluctuate. Po, siguro talagang malalim din mo ang kanyang pag-aaral na alam natin lalo na ito alam ko super ito pagdating sa mga ganyang problema hindi tinutulugan ni Bukal Ed Tutubo. Sana isa sa mga instrumento si Bukal Ed Tutubo na maging maganda ang Soreco. Hindi lang sana yung Soreco Soreco Bukal. Lalo yung Prime Water, yung si Prime, pinsan mo Prime. Si Prime. Si Prime. Ngayon naligo ako. Oh my God. Partner, nag-invest naman ako ng aking skin. Pag bukas ko ng gripo, iba kaagad ang Milo every day. Yes, Milo every day. Hindi naman ako nagma-Milo. So, Prime. Nestle Philippines, kumusta kayo? Ang swerte ng Sorsogon, every morning may palibreng Milo at iced tea. Galing sa Prime Water. Pero pag napakaganda ng ipinorward sa akin na kasagutan ni Bukal Ed. Kaya lang, sabi ko nga, need pa rin natin ang kasagutan ng kabila ng Soreco 2 o kay GM Tabuena kung ano nga bang masasabi nila sa panukala ni Bukal Ed Tutubo regarding sa merging ng 1 and 2. Both from 2nd district at dito po sa 1st district ng Soreco 2 sa pamuna. Kasi ang Soreco pagtik matatanda natin kooperatiba di ba? Kung kinakailangan pagsamahin niya, siguro sasangguni yan sa mga member consumers. Yes. Ang tao pa rin siguro ang magano niyan. Kaya nga sabi ko, partner, hati ang sentimiento ng ating mga kababayan regarding sa bagay na yan. Kasi alam po natin na talagang malalang problema po to ang mga nangyayari. Lalo na number 1, ang pag-fluctuate ng ating kuryente. Isa na rin yung sa mali-maling pagbasa ng reading. Ako siguro yung pag mali-maling reading, kasalanan po yan kasi kumuha sila. I'm sorry kung ganun pa rin ang sistema nila. Kumuha sila ng mga nagre-reading sa hindi naman po talaga galing dyan sa Soreco ng mga empleyado ang nagre-reading. Nasa agency na yata. Agency po yun. Ewan ko kung agency pa rin po ngayon. Hindi naman po sila siguro nag-undergo ng mga training, ng mga seminar para sa pag-reading. Kaya kung minsan may mga rambang system na rin. At hindi lang yan, partner. May mga empleyado na hindi magagandang ang pakikitungo sa mga isa yun, isa yun, kung hindi na po kayo masaya sa yung trabaho, mag-resign na po kayo. Hindi yung kahit po senior citizen, kung birahin nyo, magtatanong, babalang-balang po kayo kung sumagot. Opo, na tayo. Be kind to others. Be kind to animals. I'm sorry. My God. Opo. Kaya minsan pag napag-uusapan natin mga problema dito sa probinsya natin, sa syudad ng Sorsogon, lalong-lalo na pagdating sa patubig, Diyos ko Lord, pasensya na po kayo kung ano nasasabi ko sa inyo. Kasi kami po, nagbabayad ng tama. Tsaka ilang taon na rin itong sakripisyo natin, para may nagsasabi kasi partner na magandang maging private, magandang isa kaya lang ang Prime Water private, di ba? Yes. Pero tingnan mo naman ang serbisyo. Ano lang ano ang tawag diyan? Charge experience ba? Ilang taon na charge experience. Trial by error, ika nga. Ano bang natin diyan? So, again, ang mga kasagutan po ni Bukal Ed Tutubo, pag-uusapan po natin yan sa susunod po na programa ng Kaagapay sa Umaga. Kasi minsan, baka ito na si Ed Tutubo ng si Bukal na. Kasi doon naman sa session, lagi naman tayong naiimbitahan. Naiimbitahan. Po ang panlalawigan sa mga media. Halos ilang na rin na-invite
ang Soreco, lalo na ang Prime Water, wala tayong nakukuhang magandang kasagutan. Opo. Kaya nga, para sa mga OPM. patas na pagbabalita, dito lamang po kayo tumutok sa Bicol TV Sorsogon. Naging instrumento si Bukal Edo Tutubo para masolusyonan po itong problema natin dito sa Sorsogon. Ito Susunod dalawa yung partner. Ang tubig naman ang pag-uusapan. Sana isabay nyo na rin po, Bukal Ed, ang tubig po natin kasi napakahalaga po ng tubig. Ang kuryente, kailangan lang kung gabi. Pero yung tubig, umaga, pagkagising, kailangan mo na ang tubig po. Kasi kahit talaga partner may nagsasabi naman na porke malapit ang eleksyon saka na naman sila manggangaw ng ganyan. In aid of legislation nga partner, dapat malapit man o sa malayo ang eleksyon, trabaho pa rin dapat ang pinag-uusapan dyan sa panlalawigan. Kayo nga partner yung malayo. Ang umaga. Malayo ang umaga. Sabi ni Botox, masaya lang Okay, basta sabi ni Botox dyan po sa Huban, sa maugmasa na kita. Maugmasa na. Sabi naman ng isang mahal ko kayo. Sabi naman ng mahal ko kayo. Ayan. Pero alam naman natin na politika is on the way. Malapit na po ang filing of candidacy by October. Sa mga hindi pa po nagre-registro, ongoing pa rin ba? Yes, pasyal lang po kayo kasi wala pa tayong update, di pa tayo nakakapasyal sa COMELEC office kung saan na pong barangay sila nagsasatellite. Pero always naman po open sila everyday, Monday to Saturday. Meron naman pong nakatoka na naiiwan doon sa kanilang opisina. So kasi palapit na, by September na atang ang filing of candidacy ng mga nangangarap na gustong maglingkod sa atin by September. So bali dire-diretso po siguro ang pagre-rehistro, lalo na yung mga newly voters na mga edad na 18 pataas. Yung mga gusto pong magpa-transfer, mga galing sa ibang planeta na gusto na rin dito. Padagos po man ang pagpapakandak ng pagrehistro sa COMELEC. At dyan po sa Barangay Yungib, Barangay Central ng Kasiguran Sorsogon, sa Barangay Adubis, Barangay Naaga po sa Indugabos, kay Mayor M sa Amor, and of course sa Sakuyang Primohon, kay Vice Mayor Dennis Escudero, Diyos maray na pagkaaga po sa Indugabos dyan sa Central Kasiguran. Yes, and good morning kay former Barangay Captain ng Poblasyon, si Cap Nong Soto. At dyan po sa Irusin, sa Gabao, sa Barangay Gabao, kay J.R. Lascano, kay Councilor J.R. Lascano, good morning. Kay Councilor Balmes, good morning. At kay siyempre, sa butihing mayor ng Irusin, kay Mayor Pedro Cielo. Yes, and syempre good morning dyan sa Mandaue City, Cebu, kay Mr. Toledo. Thank you so much sa pagpagamit ng inyong car, pagpagamit na sa oras sa time na binigay nyo sa amin. Thank you sa suulitin po, hindi namin naubos na rampahon ang mga magagayon na lugar sa Cebu. Next time. At syempre dyan po sa munisipyo ng Dunsol, kay Vice Mayor Advincula, kay Mayor Ted Guzman, and of course, kay Council Bukal, Chuck Lubiano. And nakalimutan natin partner, good morning dyan sa Pamurayan, ang Padagos Mangiraray, may sila internet? Basketball, internet. Yes, speaking of internet. And Padagos man na partner ang sa Talisay, West District, po. Abangan po niyo sa masunod na programa digdi po sa Bicol TV, ang issue ang mismo. Siyempre, tabi ang sa tuyang SM, si SM Sauro Amistoso. Yes, and good morning kay Miss Rosso Kids, dyan po sa Houston, Texas. Good morning, sister, and good morning dyan sa Hanyolan family sa West District, kay Ate Belen, dyan sa San Vicente. Sa kilometro 25, Castilla. Ayan. Digdi tabi ang kilometro 4, didi po sa siyudad ng Sorsogon, Pangpang. Pangpang. Padumang nga sa Pangpang. And syempre good morning dyan sa Buena Vista, Bacon District, sa Deliosa family, and syempre sa Disuyo family dyan sa Bacon District. Paalam na tayo, partner. Tinabot na tayo ng oras. Yes, and syempre maraming salamat sa napagwapo naming na technical. Technical Paul. And ang aming dalawang cameraman, si Tol and si Short. Yes. Tall, dark, and handsome. Si Tall, dark, and handsome. Si Small, si Cap. Si Kapitan Joey Inalpe ng Katanagan, Huban, Sorsogon. Ano na, partner? Yes, at salamat po sa isang oras na po na pag-iribanan sa inyong lingkod, Kaki Mancera. Maraming salamat po. At muli po sa inyong programang Kagapay sa umaga, dito lamang po sa Bicol TV Sorsogon. Ito po ang inyong kaibigan, Kaututan Dila, si Jojo Lascano. Nagsasabing Diyos Maray Nagas sa Indugabos. Diyos Mabalos!
araw-arawng programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Jojo.